Susunod na pagdinig, ang lagi lang naman nating kailangang habulin diyan yung katotohanan, eh. But the question will be, ang tao ba o tayo na nanonood, nakikinig, at laging sumusubaybay sa mga hearing na tayo ba'y agad-agad naniniwala sa mga akusasyon, sa mga ebidensya o tayo ba ay, mananaliksik pa sa katotohanan ba? Kasi at the end, ano bang habol natin, stability, justice, fairness, 'di ba? Ano bang hinahabol na tsismis lang ba? So, for you guys who's following this, 'di ba, kayo ang magde-decide. Pero I hope that you decide on fairness and accountability ng mga government official kasi at the end, hindi dapat natatapos lang sa isang hearing, eh. Hindi dapat natatapos lang sa isang kaso. Dapat kung may makasuhan dito, dapat may solusyon in a long term na hindi na magawa ito corrupt officials tapos na ito from this. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. If you like this video, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Also, you will see the QR code up here. If you're watching this from your phone or your laptop or TV, use your phone to scan that QR code for you to be updated to our daily posting. So today po, maganda pag-uusap our video reaction naman sa recent interview ni Senator Ping Lacson and about ito sa paparating na impeachment trial ni VP Sara, tapos yung maaring paparating na VP impeachment trial, also yung din na resume na Senate Ribbon Committee hearing. So today, isa na naman po posibleng sumabog na mga issue at marinig na naman natin sa isang pagkakataon ulit na hearing ng Blue Ribbon Committee sa Senado or sa pagdinig ng Senado. Isang linya lang yung sinabi ni former Speaker Romualdez. Yung sinabi niya na hindi ako babagsak. Ito po ba ay nagpapasimula ng isang matindi at malaking usapin sa ating lipunan? Tayo po ay ating hihimayin ito punto por punto at bibigyan po natin ng ating opinyon. Hello po sa inyo lahat. Uy, Mesyang din sa gising pa kayo, kayo na talaga. Okay. So, okay, today, let's talk about some of the things na pinag-usapan dito sa interview ni Senator Ping Lacson. So today, as far as Senator Ping is concerned, handa na ang Senate Blue Ribbon Committee para sa isang susunod na malaking pagdinig. They are thinking about inviting prominent people na may kinalaman po sa flood control issue through the Office of Speaker. They are inviting kasi ang paliwanag ni Senator Ping dito, alam naman ni former speaker yung mandato ng Senado versus sa Congress. So this is a different ball game, sabi nga ni Senator Ping Lacson. So we will see, no. Sa akin naman, at the end, total naman nasimulan na niya na lagi siya nag-a-appear sa DOJ, sa Ombudsman for hearing dito kay former speaker. Mano pat umattend siya ulit, 'di ba? Sa investigation na ito. 'Di ba, nagagawin na salita o sa mga fake Senator Panfilo Lacson for this na talagang hindi siya magsasalita at 'pag may dokumento niya pa saka siya magbibigay ng opinyon pagka meron ng mga documents na puwede siya ibigay. Sabi ni Dens dito, kaso madaming DDS na senador. Well, alam mo, para sa akin din at the end of the day, it's only an opinion, eh. Kasi hindi pa naman alam naman natin, guarantee na ba 'yun na talagang hindi mako-convict si Sarah or mako-convict? Para sa akin, hindi pa. Kasi wala pa namang desisyon, eh, na I think lahat 'yan magbabago nagsimula ng pag-usapan yung mga evidence. So 'yun yung nakikita ko diyan. And also si Senator dito na masyado na daw umiinit ang usapan pagdating dito sa nakaraang video statement ni former Speaker Romualdez. Kasi meron siya pahaging na meron siyang alam sa sitwasyon ng flood control issue at meron din siyang mga sinabi na di umano'y yung sinabi niyang hindi ako babagsak mag-isa. Parang meron siyang pahiwatig na may alam siya at ang maganda dito, ang sinabi ni Senator Ping Lacson, maganda inilabas niya yung video. And this would be a starting point para sa next committee hearing na simulang pag-usapan itong issue na kung saan nadawit yung dating speaker.
The only question here is sino? Sino yung madadawit, ano yung alam ni Speaker Romualdez at ano yung mga dokumentong pupuwede niya ilabas. Kasi at the end, meron kang alam at meron kang mga bagay na pupuwede mong mai-share lalo na sa mga public committee hearing na ganito na ginagawa sa Senado. Most definitely ito, na supplemental or sometimes baseline documents ng mga investigating committee like Ombudsman, NBI, or DOJ. So ako para sa akin, Speaker Romualdez will show up sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing. This is a good indication na tayo mga taxpayer, makikita natin talaga yung inaasam na nating accountability dito sa mga government official na connected. Dito natin malalaman yung opinion niya, ano ba talaga yung totoo, sino ba talaga yung mga involved. I don't care, even if the president is involved here. Ang punto ko dito, yung mga ebidensya na alam ng speaker, ilabas na. Kasi who would know? 'Di ba? Who would know na kung sino talagang totoong involved dito, si Robin Padilla, tama lang 'yun. Hindi ko lang alam kung aalis siya, saan ba siya pupunta. Sabi din dito ni Senator, posibleng may ibang opisyal na madadamay o madadawit dito sa mga susunod na pasabog nila, di umano, statement at saka mga bagong state witnesses na, iimbitahin nila. Sa aking palagay, tama lang po madawit itong mga government official. Ang sa'kin lang naman, sana po matibay ang ebidensya. Baka naman po kasi mag-sign former Speaker Romualdez at yung mga iba pang taong involved. No, ang, nakikita nating implikasyon dito? Ang nakikita nating implikasyon dito, yung mga taong hindi sumusupot sa mga hearing, especially sa Blue Ribbon Committee. Kasi ang tingin ko sa Blue Ribbon Committee, it's more on like publicly stating yung mga evidences and it's up to us sa mga nanonood kung ito ba'y tama o hindi. Yun yung tingin ko diyan kasi hindi naman sila korte. They are only doing it in line of their duty that was given to them by the Constitution. 'Di ba? Investigating in aid of legislation. The more na i-open up 'to sa public na pag-uusapan, the more that we know what are the evidences or at ano yoong hindi natin alam at dapat pag-usapan. Meron na din daw po mga pahayag na ginawa sa publiko, pero ang problema, just like Saldico or just like, former Speaker Romualdez, marami mga dinadawit na mga tao, pero hindi nasusumpaan, hindi na under oath. So ano ang pwede nating dapat makita sa mga government official that they're using social media as their platform para masabi ng mga alleged crime na ginawa ng ibang tao? What is the best way? The best way is, for them to show up sa Blue Ribbon Committee. Ang nagiging problema lang dito, kahit kay VP Sara sa ginagawa sa impeachment, proceeding, the more hindi sila nagpapakita, hindi sila nagsho-show up, dumadami yung tanong sa publiko. The problem is, 'pag dumami ng dumami yung tanong sa publiko, alam naman po natin na ang sentro ng pag-uusapan sa susunod na Blue Ribbon Committee ay yung flood control scandal. Kaya, bilyong piso ang sangkot, pero yung indikasyon po nito ay isa sa pinakamalawak na, indikasyon ng korapsyon. Ang masakit lang dito is at the end of the day, it's not even the government official ang problema natin dito, eh. It's the, uh, use of this said government official, use of our, taxpayers' money. At the end, it's our hard-earned money na dapat pinangangalagaan at pinoprotektahan ng ating mga elected, government official. Yun ang pinakaimportante, kasi ano man ang makita natin dito, sino man ang makasuhan dito, hindi importante kung sino, importante yung sistema, 'di ba? Para sa akin dapat i-guarantee pa rin natin that after this, itong walang katapusang investigasyon sa mga korapsyon, dapat ma-guarantee natin that we are actually looking for change, 'di ba? Dapat magkaroon ng more sustenance and long-term planning para magkaroon ng mas matibay na check and balance para hindi na magawa ito ng ating mga government official.
Yung tinatawag na body language at yung pagkilos o pag-akto ng mga taong nasasakdal o yung mga eyewitnesses. 'Pag hindi daw po kasi sila pumunta ng harapan sa Blue Ribbon Committee at ihayag under oath yung mga sinumpaan nilang salaysay sa mga videos, eh, mahirap pong paniwalaan and that's true. I think kahit sino naman na nag-a-allege, kahit kanino, miski ito si kay President or miski kay Vice President, ako naniniwala ako, we all need to be fair and just kanila. And I believe that the best way possible para magkaroon ng justice to every people na involved dito sa flood control is ilabas na yung mga ebidensya. Senator Ping Lacson dito, thank you, Dens, gagawa siya ng chairman's report na kung saan magagamit din ito para sila'y magpasa ng report sa ombudsman. And I think ombudsman have already initial reports dito sa flood control project, but they are seeking for more clarity sa mga detalye na nailabas sa Blue Ribbon Committee. I think sa ombudsman Boying dito, it's para mas madibilis yung proseso ng kanilang pag-iimbestiga. And then also meron na ring mga freeze order, sa ilan sa mga assets ng dating, Speaker, Romualdez. I think this is the best action with regards sa ombudsman. Bakit? Kasi hindi pa rin naman natin malalaman kung ano yung totoo dito, kung ano yung totoo dito sa mga aligasyon, especially sa speaker. Kung totoo man ito, mas nararapat na wala silang influence issue na 'to sa mga investigasyon, eh, kasi kung may pera sila, 'di ba, puwede pa sila makaalis, 'di ba? Tama rin yung ginawa ni Ombudsman Boying, eh, hindi niya pinaalis si former Speaker Romualdez sa Singapore and he let him stay sa Philippines. As what he said, eh, baka kasi mapula ang gobyerno kapagka pinaalis siya, which is totoo naman. Kasi the more na napapansin ng tao na parang was ka o pupunta ka sa ibang bansa, there is a perception na parang ina-avoid mo yung pananagutan mo sa issue ng flood control. And that's a good move for the ombudsman. Sinabi niya na rin dito that the process ng imbestiga sa flood control issue, isa lang po ang Senado to, to investigate about this issue. At Dens, anong pirma ng waiver about saan? Ayun, about dito sa flood control issue, and I think this is the best course of action sa ating gobyerno para matapos na ito. The more people involved to investigating this issue, the faster it goes para mapanagot yung mga dapat mapanagot. 'Di ba? Yun naman, at the end of the day, yun naman ang gusto natin, eh, mapanagot yung mga may sala. Ipinaliwanag din dito ni Senator Ping Lacson kasi tinanong siya, ano ba yung status ni Saldico? Kasi parang sinasabi dito na para siyang palos ba? Paliwanag dito ni Senator Ping Lacson, at the moment, hindi pa po natin alam ang status at kung saan si Representative Saldico. Ang paliwanag dito is, I think nagpadala na si PBBM ng parang representative, secretary ng DOJ or DFA na pumunta sa Czech Republic sa Prague para malaman kung anong status ni, Saldico. Ang paliwanag dito ni Senator Ping, meron kasing difference doon sa apprehension versus sa arrest. Sabi niya pa diyan, sa apprehension kasi puwedeng kinuha ka lang to put you in custody. Pero walang arrest warrant sa'yo o walang rason para I think para hulihin ka. Kumbaga nilagay ka lang sa detention center. Pero kung arrest daw, may warrant of arrest for him coming from our country na ini-implement ng Czech Republic, then he can assume na pupuwede magkaroon ng order for him to be deported back sa Philippines. So hindi pa alam, and sabi ni Senator Ping, inaantay pa yung um, report ni DOJ Secretary Vida pagbalik niya from Czech Republic of what's gonna happen and what is the recourse action for the government of the Philippines. At ano yung gagawin nila sa Blue Ribbon Committee for Saldico. Ano, eh, 'no, kay Saldico kasi ang dami niyang mga sinabi, niyang mga pinunto sa presidente, sa former speaker. So, unless sumpaan niya yung mga sinasabi niya at harapin niya
yung mga nag-iimbestigang ahensya, pati Senado, that's the only time para maiba yung naratibo against him. Kasi hindi po puwede akusa ka ng akusa kung sino-sino, ta's wala ka namang ebidensya. Yung mga paratang na inilabas po ni Saldico, napakahirap pong paniwalaan. Tulad nga nung sinabi ko kanina, walang sapat na, pagpapatunay, walang statement na pinapatunayan ni Saldico yung mga paratang niya sa mga matataas na opisyales ng gobyerno, mahirap paniwalaan kasi kahit sino naman pwede magsabi. And I think he said na pupuwede naman pumunta si Saldico sa isang tinanong din about sa posibilidad ng destabilization. Bakit? Dahil meron pong pangaparatang against the president and also, vice president which is the impeachment. Maari kasing ito magamit ng mga puwersa ng, makakaliwa, 'di ba, o puwersa ng mga grupo na gustong pabagsakin ang gobyerno ni, Pangulong Marcos to use this as their advantage. Confirmed by Senator, Lacson na wala pa pong matibay na ebidensya o kahit indikasyon galing sa militar na merong destabilization plot. Ngunit hindi na inaalis yung, risk dahil marami pa rin daw mga retired, military personnel na nagpapahayag ng kanilang suporta to the Vice President and ang kanilang, against sa nakaupong presidente. So, before we end our mini podcast today, again, kung niyo po itong mini podcast natin, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also using your phone, you can scan this QR code and you can be updated to our daily posting. Sa ngayon, ang mga pinag-uusapan po natin sa susunod na pagdinig, ang lagi lang naman nating kailangang habulin diyan yung katotohanan. But the question will be, ang tao ba o tayo na nanonood, nakikinig, laging sumusubaybay sa mga hearing na tayo ba'y agad-agad naniniwala sa mga akusasyon, sa mga ebidensya o tayo ba ay, mananaliksik pa sa katotohanan, 'di ba? Kasi at the end, ano bang habol natin dito, accountability, justice, fairness, 'di ba? Ano bang hinahabol natin dito? O baka tsismis lang, 'di ba? So, for you guys who's following this, 'di ba, kayo ang magde-decide. Pero I hope that you decide on fairness and accountability ng mga government official. Kasi at the end, hindi dapat natatapos lang sa isang hearing, eh. Hindi dapat natatapos lang sa isang kaso. Dapat kung may makasuhan dito, dapat may solusyon in a long term na hindi na magawa ito, corrupt officials natin, na matapos na ito from this, 'di ba? Sabi ko nga sa huli, hindi lang ito tungkol sa politics. Ito rin ay tungkol sa accountability. At ang masakit diyan, accountability is mabigat na salita sa mga government official kasi tutumbukin natin ang bawat ebidensya dito. And also, sa pagsisimula ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee and hopefully by next week, hindi lang natin hopefully marinig yung katotohanan, pero sana subukin din ang bawat isa, tayo, mga government official, sa tindi ng accountability sa ating mga government official and accountability na rin natin sa sarili natin na ano ba ang dapat nating patunayan sa mga investigasyon na 'to. Matapos ito may mamakasuhan or yung pangmatagalan, yung long term na dapat nating gawin para wala ng mga corrupt officials. Gawin ulit itong bagay na 'to, 'di ba? So yun po, lahat po na nakikinig, again, thank you and, God bless po thank you, God bless, and God first. Magandang hapon po sa kanila at morning sa kanilang lahat. Ito po si Mami Susan. Ayan, nagpapasalamat po ako sa binigay ng oportunidad ni Pelcas na ako'y kanyang ma-interview, and I would like to invite everyone na mag-subscribe po sa kanyang channel, Pelcas. Okay? Maraming pong salamat. Thank you.